magandang gabi po sa inyong lahat. And para sa paksa po natin ngayong gabi na ito, OFW si Mrs. Si Miss na naman, nagbubuhay, single. Itong papakilala po namin ay hindi po tunay na pangalan. So, okay, para for your information lang. Itago na lang natin sa pangalan, Grace. Okay. So, pasok, Grace. Good evening po, Grace. Good evening. Hello po. Hello, Sir Chinkitan and Ma'am Novi. Good evening po sa ating lahat at sa lahat po ng manonood natin ngayong gabi. Ako po pala si Grace. 30 years old po. Isa po akong OFW. Opo, isa po akong OFW. Married na po for 8 years but nandito po ako ngayon sa ibang bansa for 5 years po. May isa na, po kami anak. Opo, meron po sir. Isa po. Okay. O sige. 8 years old. So, gaano ka kadalas umuwi dito? Umuwi po ako sir every year. Dati po. Pero ngayon po, hindi po ako nakauwi ngayong year na to dahil po sa pandemic. Sige, ano yung kalakaran natin, di ba? In terms of, syempre, yung first year nung umalis ka at pagbalik mo dito, maayos pa ba yung relasyon ng mag-asawa? Nung mga bago-baguhan pa lang naman po kami, okay lang po. Pero nag-start po kasi yung relationship namin na parang, kasi bata pa po kami nung nag-asawa po kami. Yung mister ko, bale parang 24 siya that time. Ako naman, mga 22 years old po ako that time. Okay naman po siya nung mga 3 years namin. And then, may mga dumating po ng mga pagsubok tulad ng mga pambababae, pagbibisyo, pero napag-uusapan pa rin po naman namin. And then, nag-start po akong mag-abroad. Dati pa lang po kasi mahilig na siya sa barkada niya. Yun po yung talagang main problem ko po sa asawa ko. Na tulad nga po ng sinabi po ninyo kanina, buhay single, which is tama po. Kasi gumagala siya kung saan niya gusto. Kasama yung mga barkada niya, na yung palagi ko pong sinasabi sa kanya na hindi ka na binata, may pamilya ka na, kaya dapat mag-focus tayo sa goal natin as family. Nag-uusap po kami, and then after 1 week na naman or 2 weeks, balik na naman po ulit sa ganon. So parang dumating na sa point na parang napapagod na din po ako, ganyan. Kasi ulit-ulit na lang na ganon, na parang walang plano para sa pamilya, ganon po. May trabaho ba si mister? Meron po siyang shop. May shop siya. So, ngayon, in other words, yung pera naman, like for example, kumikita siya, hindi naman nagkukulang. Sa pera naman po, parang kanya-kanya po kami. Pero nag-share po ako nagpapadala naman po ako, and then yung pera niya lang po. Parang ganun po. Pera naming dalawa. Wow, parang ganun ha. Pero alam mo, ako kunyari, pera niya. Pera ko po, parang nagpapadala po kasi ako sa kanila po monthly. And then sa tuition po ng anak ko, parang share din na po sa responsibility, ganyan. Hindi ko po kasi pinapakialaman yung pera niya. Oo nga, kaya nga, kanya-kanya nga kayo. Kanya-kanya ang pera, di ba? Pero alam mo, mas maganda yung sitwasyon nyo, ha? Alam mo bakit? Gusto mo malaman bakit? Okay, bakit po? Kasi ang pera ko ay pera niya, di ba? Ang pera niya, pera pa rin niya. Ganon? Bibiro ko lang. Pinapagaan ko lang yung usapan. Pero alam mo talagang, well, anyway, so yun ang pangyayari po. Tapos first year, di ba, umalis ka. Maayos pa yung relasyon nyo, or let's say may problema na rin, talaga. Di ba, syempre, di ba yung sinabi mo may problema. Pero nung umalis ka, lalo bang mala ang problema? Nung umalis naman po ako, okay pa naman po kami. Although meron pong mga nangyayaring ganyan, pero napag-uusapan po namin, nag-aaway man po kami, pero bandang huli, nagkakasundo pa rin po. Ganyan. Kasi, hindi po kasi ako makaalis-alis, although gusto ko pong umalis sa sitwasyon ko, pero natatakot po kasi ako sa commitment ko. Kasi nga po, kasal po kami, which is ayaw ko naman po na hanggat maaari ayaw kong masira yung pamilya ng anak ko. Pamilya. Tama. Sir. Ilan taon na yung anak niyo? Ilan taon na? 8 po, sir. Kailan to lumala? Kailan mo sinasabi na parang hirap na ako? Started po last year. Ano yung bumali? Tulad po ng pambababae, ganyan. Yun nga po sa barkada. Mostly sa barkada po kasi umaalis po sila, pumupunta sila kung saan nila gusto. Nakikita ko na lang ngayon, wow, hanggang COVID lumalayas pa rin ha. Opo. Kasi sa amin po kasi doon lang sa within sa
sa province po, hindi na po sila nakakaalis ng ibang province, ganyan. Pero free pa din po sila nakakagala sa mga ibang barangays, ganyan po. Ngayon, ang tanong, major na tanong, ano yung kailangan mong tulong at payo na gusto mo makuha sa misis ko? If ever po makipaghiwalay po ako sa asawa ko, tama po ba yun? Kasi it's been a long time na din naman po na parang Parang naintindihan kita doon. Kasi 8 years na kayo, tama? 8 years Pero po, ma'am. 5 years ka na nandyan. Yung within 5 years ba, umuwi-uwi ka? Or Kasi umuwi nga siya every year eh. Every year. So umuwi siya. tapos, yung communication nyo, lagi kayo nagko-communicate. Like, every day Wala, kayo nag-uusap or every week. Oh. Hindi po, ma'am. Buhay single nga yung lalaki. Kaya nga, Hindi umabot na po. ka sa punto na parang kanya-kanyang buhay na lang sila. If you're gonna evaluate like 8 years tapos 5 years ka dyan, mahirap talaga no ng long distance relationship. I still believe that kami ni Chinky, hindi lang ikaw yung LDR na nakakausap namin. Ako nga nung 2 or 3 buwan lang na magkalayo, mahirap talaga, no? And it's really a challenge. But then again, it's not a reason na maging malamig ang isa't isa kahit hiwalay. Kasi yun nga, meron na tayong technology, we can always contact one another and communicate one another. Ang question ko sa'yo, I think 8 years is a long investment of years na rin, di ba? Of being married. Kasi parang hindi ko masabing being together kasi hindi kayo talaga naging together literally or physically, di ba? Dahil nga, mas madalas, nasa ibang bansa ka rin tapos nandito yung lalaki. For me, unsolicited advice is hindi pa rin solusyon ang maghiwalay. Ang tanong ko sa'yo, kaya mo ba siyang bigyan ng pag-asa? Ng pagkakataon pa? Kahit one time, yung ultimatum. Lahat kasi ng pagkakataon, may pag-asa naman. Kaya nga tinatanong ko sa kanya kung kaya pa niya yun. O ikaw, Grace. Kaya mo ba bang Opo, ma'am. Kung hingiin siya ng one last time? Kung about po sa chance, ang dami-dami ko na pong chance na binigay, ma'am. Okay. Sa totoo lang po. Hindi lang po, minsan nga po, sinabi ko po sa kanya na sabi ko, sobrang depressed na ako kasi dahil sa mga ginagawa mo. Na to the point na parang, although gusto kong umuwi, pero iniisip ko na pag umuwi ako, start over again na hindi pa natapos yung mga plano ko. Kasi kanya-kanya naman po kaming plano. Hindi siya nakikiplano sa akin. Iba rin yung plano niya. So, binigyan ko po siya ng ilang ulit na chances dati pa po. Nag-usap po kami. And then, bumalik pa rin po siya sa dati, ma'am. Sinabi ko po sa kanya last April po na maghiwalay na po kami. And then, humingi po siya ng another chance. And then... siya pa humingi, ha? Humingi pa siya ulit sa pan-chance, ha? Humingi siya. Oh, tapos, and then pinagbigyan ko po. Ano, may nangyari pa? At patuloy pa rin po. Same pa din po sa dati, Sir Chinky. May preba ka ba, Grace? Meron, sir. Marami po, sir. Hanggang sa ngayon po, sir, hindi na po kami nag-uusap ng maayos. Although, parang civil na lang po. Wala po kami yung communication nga po dapat yung pinaghahawakan namin. Sa isang linggo, siguro isang beses lang po ganyan magka-chat po. O sa isang buwan, kaya pang hindi po magka-chat sa isang buwan. Ano pag nag-chat kayo, ano pinag-uusapan nyo? Ano pinag-uusapan hindi nyo? normal. Siguro, Ang ano lang po namin, yung sa bata lang po, kumusta sila, or kung kailan po yung yung mga gastusin, ganun lang po. Wala na po yung sweetness. Ito naman perspective ko, Ma'am Grace. Opo, Kung titignan po natin ang, syempre, kayo'y kasal, tama? Opo. Anong sinabi po ng banal na kasulatan, di ba? Kung ano yung pinag-isa ng Diyos, walang sino man ang pwedeng maghiwalay. Tama po ba? Di ba? Kaya nga po, sir. Opo. Pero mayroong pero. Ito po, dahil nga sa katigasan ng ulo at katigasan ng puso ng tao, ay pinahintulutan ng Diyos na pwedeng maghiwalay. Diba? In terms of diba, yung separation. Under the condition, ito yung mga kondisyon. Unang kondisyon, kung meron ng tinatawag ng panganib sa buhay. Nanganganib ang buhay mo dahil meron kang sinasabi ng asawa mo, papatayin ka, or let's say, yung anak mo, mapapahamak. Kung may pahamak na pong pwedeng mangyari, talagang hindi na po pwede yun. Di ba? Kailangan po maghiwalay. Pangalawa, kung talagang nagbibigay po kahit walang physical harm,
Pero yung mental, emotional, yung pagkaalipusta, yung panliliit, di ba, pamamaliit, tapos yung parang nawawala na yung pagkatao mo, nawawala na yung pagkasarili mo, irreconcilable differences. Hindi na kayo magkasundo, hindi na kayo magkita sa mata-mata, mata sa mata. Yun po ang mga batayan. Pero ito po ang nakakalungkot, ito yung nakakalungkot, Ma'am Grace. Siyempre, ito lang binibigyan ko lang kayo ng option. Hindi ko sinasabi na hiwalayan mo o hindi. Para ikaw na magpapasya. Ang pinaka talaga, alam mong kawawa talaga nito sa ganitong sitwasyon. Sa palagay mo, sino ang magiging kawawa talaga sa sitwasyon na ito? Pag kayo ay nagkatuluyan, pagkahiwalay. Yung anak nga po namin, sir. Yun po yung pinaka na iniisip ko po. Opo. Yun po, siya po yung magiging biktima. Na wala siyang kalaban-laban, na wala siyang choice. Kasi kayo ang magulang. Tama? Kaya nga, kailangan mo talaga ng mataimtim. Para sa akin, kailangan mo talaga ng mataimtim na dasal. Kailangan talaga maliwanagan ka talaga. Uulitin ko, una, kung may kapahamakan na pwede mangyari sa iyo. Pangalawa, yung mental, emotional, na talagang hindi mo na talaga kaya. May mga iba talaga, nasisira talaga ulo Diba sa ganitong mga sitwasyon. Kasi walang mapuntahan, walang matakbuhan, walang makausap. May mga iba nga, wag naman sana, nagpapatiwakal pa, di ba? Pag yung umaabot na sa ganun, hindi na maganda yun. Meron pang isa, yung unfaithfulness. Oo nga, kasi nga. Kung may iba. Oo nga, yun, di ba? Meron naman. Di ba? Kasi nga paulit-ulit nga May kinakasama na ba yung asawa mo? Wala pa? Wala po, sir. Wala po, Sir Chinky. Parang lang po, good time lang, ganyan yung mga ginagawa niya. Pero more on barkada po niya, mga single, mga dalaga, nagiinuman. Nalulungkot lang ako, syempre in this time of pandemic. One of the things that God has revealed to us is to really make sure sana yung pamilya magkaisa dahil kahit anumang sitwasyon, di ba? But I know with sinabi mo na nabigyan mo na siya ng ultimatum, pero on my end, you are the one who's gonna make the decision. You really have to gauge it. You have to pray it many times. Kailangan i-gauge mo sarili mo kung wala ka ng kapayapaan. Kumbaga, imbis na meron kang sinasandalan, wala ka talagang sinasandalan. Di ba ganun ang mag-asawa? Sad to say, sabi nga ni Chinky a while ago, the consequence of both adults' decisions will really affect the child. I believe God will tell you when to stop it and when to really give up the relationship. Pero kami ni Chinky, hindi namin pwedeng i-advise yun kasi the bottom line is ikaw makaka-gauge nun. Tama. Kasi ikaw makakaramdam ng sitwasyon mo, saka yung nasa paligid mo. Siyempre, yung asawa mo, kasi 8 years ago, bakit mo ba siya pinakasalan? I will go back to that ending. You have to really cover all your bases. Yung para bang lahat na in all your mind, nagawa mo na. And then at the end, okay, ito na yung decision. Ako at the end of the day, God is the restorer of family. Yeah.